Ito po, ginagawa po nilang background itong speech ni Tatay Digong sa Quadcom. Talagang ano po binigyan po tayo ni Tatay Digong ng one week worth, no? Na pag-uusapan sa politika. Grabe po talaga tong mama na to, no? Napakatalino po. Ayon nga sa kanyang anak, sagradong 1 to 10, 12 po ang nakamit nito ni Tatay Digong. Pakinggan po natin tong kanyang yung kanya, isa po sa mga kanyang sinabi ron, kaso wala tayong ano, dito na lang, pagtsagaan na lang natin. Mukhang malakas naman tong pagkakadirihe rito ni Tatay Digong. Wala hindi gumagana na dahil hindi na sapat. Ito po, sikat na po ito. The evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. I am not a Filipino for nothing. Ayan po, I'm not a Filipino for nothing. Kalat na po yan sa TikTok. I'm not Filipino for nothing. Mga sundalo, mga kapulisan, individual po tong mga tao nagpo-post. Pinapakita po nila yung mga mukha nila, armado. At habang pinapakinggan po yung sinasabi ni Tatay Digong na I'm not Filipino for nothing. No? Simple lang po yung mensahe. If you have evidence, file cases in court. Yan po. Talagang gigil na po ang mga marami po. Hindi ko po sinasabing lahat, no? Marami po. Kaya doble ang dami na pong iniisip no? Naisipan na po for the first time, ilang Pasko na po to ni Pangulong Marcos. This will be his 3rd Christmas. Pero ngayon lang po nila naisipan, no, na magsabi na magbawas ng rangya, magbawas ng pagpapakita ng sobra-sobrang selebrasyon. Pero mas maganda yung sinabi mismo kasi kung ano-ano yung sinabi. Ito po sinabi, hinihikayat namin ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na iwasan ng marangyang pagdiriwang ngayong Pasko. Nakailang Pasko na po, no? Nakailang Pasko na po ang ating Pangulo, pangatlong December na to. Pero ngayon lang po tayo na iwasan ang marangya. Kala mo nagbagong buhay na, no? Nagbagong buhay ka na ba, Nyor? Tuwan-tuwa ako yung salitang Nyor. Nyor, nagbago na ba, Nyor? Paano na yung mga pa-concert mo, Nyor? Ha? Paano na yung gurang-gurang, Nyor? Wala nang concert, Nyor? Ha? Alam niyo po, sa totoo lang, wala naman po talagang maluho at marangya sa Pilipinas. Lalo na po sa gobyerno. Yung taga Malacanang lang po. Kaya ito po, para sa inyo yan, yung sulat na yan, Executive Secretary. At bilang pagtalima, ay alam niyo naman yung DepEd, isa sa mga pinakasipsip. Pero wala naman tayong naririnig na ginagawa ngayon ng DepEd, no? Isa po sa pinakasipsip ay yung DepEd, just in. Kita nyo naman, talima agad DepEd Secretary Sani Engara instructed all schools to scale down their Christmas celebration and enjoin them to utilize the resulting savings as donations for calamity-hit communities. Kawawa naman po. Minsan lang, alam niyo po, dati po sa mga Christmas party, dahil dyan, po sa mga Christmas party, dahil dyan, unang-una na naman pong naapektuhan yung DepEd. Sip-sip Ang malupit niyan, ang malupit po niyan ito, no? Bukod po diyan, tinitiyak ko yan, pag dodonatein pa mga teacher niyan,
Wala na nga Christmas party, magdo-donate pa. Kawawa naman talaga itong mga teacher na to. Magdo-donate pa yung mga yan. Dali lang iutos ng principal yan. Eh. Matindi talaga kayo. Ito po yung resulta ng bloodless war on drugs. Bukod dun sa naunahan po yung ating mga kapulisan, 2 pulis at 4 ang sugatan, di ba? Ito pa po, balita sa GMA. Hating gabi nang matagpuan ng bata. Wala ng buhay sa kanal sa labas ng kanilang bahay. 1 taong gulang na bata, dedo sa tiyahin dahil sa paggamit ng droga. Tinaypan, no? Siguro naingayan. 1 taon. Hindi po gagawin yan ng matitinong tao, no? Tiyahin, nagdodroga, tinape. Wala bang, hindi nyo ba isasalang yung mga biktima ng mga drogista? Quackom? Ha? Panay po ba mga kamag-anak ng mga drogista? Kamag-anak ng mga drug lord? Kamag-anak ng mga pusher? Mga tulak? Paano tong mga to? Sa bagay, kamag-anak pala yung pumatay. Oh. Tiyahin eh. 1 taong gulang dahil po sa droga. Grabe, no? O yan. May makikiramay ba dyan? Meron po bang, ano yung sinasabi nyo? 6 na taon, nadamay. Sa ano? Ito po. Ito po ang normal na kaganapan. Paglagana po ang droga. Nawala na po itong mga balitang to sa panahon ni Pangulong Duterte. Mayat maya na po yan. No? Kawawa po ang mga kapulisan, kawawa po ang mga, pag nakapatay ang pulis ngayon, yari, bloodless eh. 'Di ba? Human rights, nasan kayo? Walang rights yung mga yan. Tinira ng adik, umamin eh. Nakadroga daw siya eh. 1 taong gulang. Ayan, mauulitan na naman tayo niyan, no? Ni-rape na lola na pagkamalang Aramin. Hindi na siguro Aramin na ngayon. Lola na rin si Aramin. Siguro mga napagkamalang Alawi. Patay tayo riyan. Okay. Nakakaawa po yung ating bayan. Bakit po? Mayroon tayong presidente at mga tauhan ng presidente na mga, ang termino nga ni BP Sara, mga hindi marunong magpresidente. Alam niyo po, naging leader po ako eh. Naging coach din po ako sa basketball. No? Ikaw bilang leader, no matter how much na tinatambakan ka, no matter gaano karaming problema yung dumarating, kumukuha sa iyo ng lakas, no? Yung pinamumunuan mo bilang leader. Hindi po laging ang leader ay makikitaan mo lang ng lakas sa panahon ng kaalwanan ng buhay. Kasi ang sigla niyan pag yung mga namimigay ng ayuda eh. Sa mga mall, sa mga covered court, sa mga convention center, pag namimigay yan, parang kampanya eh. Kaway ng kaway kahit walang kinakawayan eh. Kaway lang na kaway eh. Masigla siya eh. Pero pagdating po ng mga haharaping trahedya, kita niyo yung ka-meeting niya, habang sinasabi ni Pangulong Marcos, we are already in a bad shape. Parating pa lang po ang bagyo. Ang naririnig mo sa Pangulo ng Pilipinas, buti nga wala nang umiintindi sa inyo eh. Mr. President, buti nga busy ngayon ng mga tao lahat nakatutok sa mga Duterte. Swerte kayo. Kasi kung iniintindi na naman kayo na naman yung sentro ng kitang-kita po talaga. Ang lungkot, yung 3 kausap niya. Si Remulla, yung DILG, at ewan ko, hindi ko kilala tong 3 na to. Very inspiring.
Alam niyo si Tatay Digong, nung naging presidente siya, mas malalakas pong bagyo. Hindi pa po kasama tong mga bagyong hinaharap ni Marcos. Hindi pa po kasama ang mga super typhoon na pinakamalalakas. 4 po sa 10 pinakamalakas na bagyo dumating nung panahon ni Duterte. Hindi rin po ako makapaniwala eh. Si Odette, si Rolly at 2 pang iba. Hindi rin po ako makapaniwala. Kinaya natin. Kasi nga, ang pinakamatindi yung pandemya eh. Eto, bagyo pa lang. Kung tutusin, pangkaraniwang bagyo pa lang. Ano na sila? We are already in a bad shape. Yung lulugo-lugo na ako. Wala ba tayo saklolo? Saklolohan naman tayo. Antindi po. Nakaka-inspire ang Pangulo natin. Walang kakayahang mamuno. No? So inspiring kung coach ng basketball yan. Tambak tayo ng 10. Anong gagawin natin? Puta, tumatawag ka ng timeout, sabihin mo, oh, kaya pa yan. Puta, 10 lang yan, ayusin yung depensa nyo. 5 tira lang yan, no? Ganun po yung pag ano mo, no? Yung mga tauhan. We are already in bad shape. Wala na tayong magagawa nito. Ilang bagyo pa ba ang darating? Walang katotoran. Walang katotoran. Umiiling na lang yung mga kausap eh. Sabi ko, puta, napasama yata tayo rito sa